Hi guys, it's Ciel Mariano and welcome back to my vlog. Alam nyo ba guys na biglang nag-text sa akin itong si Eperash at sinabi niya nga guys na sa text na qualified na nga daw akong umutang at may offer na nga sila sa akin na 5,000 na loan amount sa kanilang applications. Pero syempre guys no, bago natin siya i-download dito sa Google Play Store, i-review muna natin siya dito sa ating channel ngayon. Para at least aware kayo guys no, if ever na may in-offer sa inyo yung ganitong klase ng applications, at least magkaroon kayo ng idea kung okay ba yung utangan yung mga ganitong apps. Kaya kung interesado ka about sa ating topic ngayon, please keep on watching. Okay, let's go. Bago natin simulan itong topic natin ngayon guys no, gusto ko lang linawin sa inyo na hindi ako sponsor nitong loan applications na babanggitin ko dito sa ating topic ngayon. Ito ay based lang naman sa experience ko sa kanilang applications. So balik tayo dito kay Eperash guys no, kung saan meron nga siyang in-offer sa akin na loan amount sa kanilang apps, which is nag-text nga itong apps sa akin. Ito guys, ayan. So sabi niya nga dito no, congratulations, qualified ka ng mag-avail ng up to 5,000 dito kay Eperash na pwede pang tumaas hanggang 25,000 sa reloan. Download mo na ang application sa Google Play Store at mag-fill up ka na, subject for approval ka na. So yan guys yung text sa akin itong apps na to. So out of my curiosity guys no, dinownload ko nga itong loan applications na to sa Google Play Store at nung binuksan ko na siya, unang lumabas sa akin is itong number kung saan maglalagay nga tayo ng cellphone number na gagamitin natin sa kanilang applications. Pati na rin guys yung verification code na ma-receive natin dun sa number na nilagay natin. After nun guys, mapupunta na tayo dito sa permission statement kung saan kailangan nga natin i-confirm or i-allow yung mga hinihinging permission nitong applications na to. Gaya na lang ng contact list, call records, SMS, location, camera, installed applications, collect and monitor specific information about your phone. So yun yung mga permissions na hinihingi nitong applications na to. And dito nga guys no, mayroon silang nakalagay na anti-scam notice. Sabi niya dito guys na pay your loan using the refi code shown in your account using the app only. Do not use any code, link QR codes or barcodes given by someone to avoid scams. So dapat maintindihan natin yun guys. So click lang natin yung okay. Then mapupunta na tayo dito sa one-click applications kung saan nga magpifill up na nga tayo ng ating mga personal information sa kanilang apps. So dito nga guys no, una nating pipilapan itong personal information authentication. Kung saan pipilapan natin yung ating first name, middle name, last name, email, gender, birthday, religion, marital status, education level, tsaka yung ating residential address. So yun yung mapipilapan natin dito sa personal information. Then after natin mapilapan yun guys, mapupunta na tayo dito sa kanilang work information. Kung saan pipilapan naman natin yung ating work or job information natin like company name, industry, job, payday, monthly income, work year, tsaka yung company phone. So yun yung mga pipilapan natin dito sa kanilang work information. At yung mga valid ID na hinihingi nitong applications na to guys is UMID, TIN, SSS card, driver's license, passport, pag-ibig, PRC ID, PSN, voters ID, tsaka yung GSIS ID. So yun yung mga ID na allow na pwede nating isubmit sa kanilang applications. At syempre guys no, ilalagay din natin yung ating ID card number, pati na rin yung picture ng ating ID. Then magse-selfie lang tayo guys sa kanilang applications. And ito nga guys no, maglalagay din tayo ng ating electronic e-wallet or bank account na gagamitin natin sa kanilang applications kung saan natin ma-receive or kung saan natin gustong ma-disburse yung amount na hihiramin natin sa kanilang applications. Pwedeng GCash, Coins, GrabPay, PayMaya, or kung wala kayo yan guys, pwede naman yung mga bank account nyo. So dito na tayo guys sa loan details kung saan makikita na nga natin yung amount na pinapahiram sa akin nitong applications na to, which is 3,000 nga, yung pinaka-maximum na loan amount na pinapahiram at in-offer sa akin itong apps na to. Hindi siya tugma dun sa tinext sa akin nitong si Eperash. So dito nga guys no, sa 3,000 na pinapahiram sa akin, makikita natin yung ating loan period, which is 7 days nga lang yung kanilang long term payment. Then nung chinek ko siya guys, dun sa arrow niya sa pinakagilid, hindi na siya pwedeng tumaas pa or humaba pa yung araw na
pwede nating bayaran tong apps na to. Kundi 7 days lang talaga yung in-offer sa akin. And dito nga guys, no, yung actual amount na ma-receive lang natin is 1,900 dun sa 3,000 na hihiramin natin. So, 1,900 lang yung ma-receive natin. Then, yung repayment amount naman niya guys is 3,210 pesos. So, yung interest niya guys is 210. Yung service charge niya is 1,100 pesos. So, ito total mo yun guys. Bali yung cost niya is 1,310 pesos. So, yun yung total na babayar natin na kasama na dun guys yung bawas tsaka yung interest. So, ganun guys kalaki yung kaltas ng loan amount na hiramin natin sa kanilang apps doon sa 3,000. So, pag-isipan nyo munang mabuti guys bago kayo mag-confirm ng loan sa kanilang applications. Kasi sobrang laki talaga guys at hindi talaga siya makatarungan. Plus, meron pa siyang interest. So, what do you think guys? Okay ba talagang utangan itong si eFairash? Kasi sa akin guys, para sa akin, hindi. Hindi siya totally recommended na loan applications na pwede nating utangan. Kasi sobrang bigat talaga guys ng kanilang kaltas, pati na rin may service, ay mayroon pa siyang interest. Tapos 7 days repayment lang siya guys. Isipin nyo guys no, in just 7 days, ganun na agad kalaki yung kikitain nila sa'yo. Which is hindi talaga siya okay guys. Kaya pag-isipan nyo munang mabuti bago kayo humiram sa mga ganitong klase ng applications. So yun lang naman guys yung ating topic ngayon. Ako na yung nag-apply para sa inyo. Para malaman nyo na guys kung para maging aware na agad kayo sa mga hinihinging permission nitong apps na to. Pati na rin sa kanilang loan details. At least 'di ba guys, na-share ko na sa inyo kung okay ba talaga itong si eFairash na utangan. So, yun lang naman guys. Sa mga hindi pa pala nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to like, share, subscribe, click the notification bell para updated ka lagi sa aking mga susunod na video. Thank you guys. Thank you for watching and see you on my next video. Bye!